na di ba syempre magugutom yan, Umaandar na mauuhaw umaandar yan. eh. Oo, oo, oo. Oo. Alamin po natin ang sitwasyon mula doon King Angeles, Pampanga. Makakausap po natin ang head ng City Information Office ng Angeles City, Pampanga. Syempre hindi na to iba sa atin. Si Kuya Jose J. Pelayo IV. Kuya J, Maya Paabak, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Hello, Jay. Maya Paabak po, Abe Robert, at kay Ma'am Doris. Good morning po sa inyo lahat. Maya Paabak. Oo. Correct, Maya Paabak. Oo. Magandang umaga. Ateng, sabi niya. Aha. Ateng. Eh kung ako naman magsabi na Kuya Jay, paano? Pwede. Pwede. Kuya Jay, bigla. Yes po. Ginagawa ko lang na medyo light ng kaunti dahil mula pa kaninang madaling araw, actually kahapon Kahapon pa. ay ito ang kaliwat kanan ang nakukuha nating balita tungkol doon sa gumuhong hotel ba yan? Tinatayong gusali. Tinatayong, Oo. gusali. Kumusta na po anong latest information at nasaan na po tayo as we speak? 8:27. Ano na po ang estado? Search and rescue o search and retrieval na? Opo. Nandito pa rin po tayo sa search and rescue, no? As of this morning, it's unfortunate to report na umakyat na sa 3 po no, yung number ng deaths natin. Simula kaninang madaling araw, yung 2 pong nadagdagan, nakakausap pa ng ating mga rescuers, no? Our doctors even tried to insert IV fluid doon sa isa. At we were really hopeful na maililigtas natin sila, no? Kaso nung kaninang mga madaling araw, yung isang certain Mark Lawrence yung pangalan, no? Na successfully natin siyang natanggal na ialis dun sa rubble, kaso hindi po siguro nakayanan na talaga yung katawan, no? Kaya he passed away. Siya po yung second casualty. At ngayon lang pong 7:20 this morning, yung pong katabi nitong si Mark Lawrence doon sa rubble, na mas nakakatanda po sa kanya, ang ating ikatlong casualty. So nasa 3 deaths na po yung naitala dito po sa pangyayaring pagbuho nitong ginagawang gusali. At nasa estimate po natin nasa 17, no, more or less yung mga missing pa. At meron po tayong kasalukuyan ngayon na ongoing rescue doon po sa may sector 2 nitong collapsed structure dito po sa Barangay Palibago, Angeles City. All right. Sir Jay, sorry. Go ahead, Tanong ko lang, partner. Sir Jay, itong mga karamihan daw dyan, construction workers, Oo nga. nasa isang floor lang ba sila o magkakaibang floor din sila na nakapwesto doon kaya medyo pahirapan din yung paghahanap sa kanila? Dahil nangyari po ito kahapon ng madaling araw, ang iniisip po natin is natutulog po sila, no? Oras ng pagpapahinga, maaring hindi nagkakalayo siguro, no? Ang problema lang dito, baka merong nadamay na iba, no? Katulad ng mga kaanak na nagtitinda doon sa vicinity. Oo, yun din lang isa sa mga tinitignan natin sa ngayon, no? Baka hindi man sila kasama doon sa nakalistang meeting, pero doon sa incidental pala dahil nandun sila during the moment na mag-collapse itong structure, baka nadamay po sila doon sa pangyayari. Partner, may tanong ka. Importante yung tanong mo. Opo. Sir Jay, na-identify na ba or at least somehow may tinitingnan kayong anggulo, ano ang nag-trigger mismo sa kanya para gumuho? Yan pa rin po, no, yung ating ginagawang investigation ngayon. Itong structure po na ito, nakakuha po sila ng business permit back in 2023. At ang report po sa atin, nagsimula po itong construction ng structure last 2024.
So this is a proposed 9-story building. Pangpaupahan po yung design, no? Kasi dito sa area, dito sa entertainment district ng Angeles City, marami yung mga nagpapatayo na mga paupahan, mga parang hotel type na yan, no? Ito po yung original na in-apply. So marami po tayong mga ginagawang pag-imbestiga kung ano ang naging sanhi ng pagbuho nitong structure na to. Opo, nakipag-ugnayan na po ba yung may-ari ng gusali o sino ma'am? Arkitekto o engineer po ba? Ang una po na nakipag-ugnayan sa authority, yung pong una yung nag-survive na foreman. No? After po noon, dumating po dito yung site engineer at siya po yung nakapagbigay ng listahan ng mga personnel kung sino yung maaaring mga nandito sa nadadamay dito sa pagbuho ng structure. No? Mayroon din pong dumating na mga representative daw ng mga may-ari at sila yung nagsabing nasa out of the country yung mga may-ari nito. No? Pero still the local government still trying to get in touch talaga sa mga may-ari. Ang sa ganun, they get the chance to shed light on this incident. No? Nang sa ganun, malaman natin kung ano ba talaga ang pwedeng o maging sanhi nitong trahedyang ito. Opo. Sir Jay, dun sa picture na nakita namin, itong 9-story hotel building na to, parang nung bago ba siya gumuho, kahit na matagal na siyang ginagawa, ang pinaka-structure pa lang niya, yung mga bakal pa ikot. Ganun? Hindi Tama pa po, talaga kung siya. makikita nyo yung mga rubbles, no? Makikita natin marami pang mga scaffolding. No? Mga concrete pa. So, although merong information na napagsabing nasa completing stage na, no? Pero kasama pa rin yun sa ating investigasyon sa kasalukuyan. Hindi naman po ako engineer, hindi rin ako arkitekto, pero by mere looking lang doon sa picture na pinadala sa atin, parang lahat ng weights nasa ilalim, tapos parang hindi rin solid yung foundation. Hindi ako parang nalindol nga bilang isang anak ng karpintero partner, medyo maalam tayo sa ganyan dahil nadidiscuss sa atin yan ng tatay ko dati. Pero ito, although hindi pa rin naman natin alam talaga yung punot dulo, although may nakapalibot pa siya na net partner. Di ba usually kapag construction, ganyan, pinapalibutan para kung may mauhulog or what. Tapos may mga tindahan dun sa baba. Yung mga tindahan na yun, sir, may mga naka-open na po at may mga nagtitinda na doon? Ito po kasing Barangay Banibago, parang siya parang hindi natutulog to, no? Opo. Considering it's an entertainment district, maaring meron pong mga nagtitinda during that time kasi marami pa rin yung mga turista, no, mga ibang nangungupahan doon. Opo. Ay, balikan ko lang, Sir Jay. Sabi mo, nakipag-ugnayan na rin yung ilang representative ng may-ari. Ang may-ari po ba nito ay Pilipino o Banyaga? Ang pangalan po ng may-ari ay Jackson Lip. No? Hindi pa po namin siya nakikita. Wala po kami idea kung anong itsura ni not even representative, Sir Jay, na nakipag-usap na po dyan sa inyo. Meron po mga dumating na kaibigan daw nila, no? Mga kaibigan ng may-ari. Pero mas maganda sana kung manggaling mismo sa mga may-ari itong mga kailangan nating impormasyon. Opo, naitanong ko yan kasi para meron ako nabasa, partner, isa sa mga nasawi ay foreigner. Ibig po ba sabihin yan, Sir Jay, ay may mga hindi lang isa o dalawa na foreigners ang nakatira? Nakatira na ba? Hindi pa nga, ginagawa pa lang. Paano nga siya ulit, sir, yung circumstances niya? Paano siya napunta dyan? Or nadamay lang ba nung katabing gumuho? Yung unang casualty po natin na isang Malaysian national,
nangungupahan po doon sa katabi ng structure. Ito po yung Ayun. parang apartel hotel na Ayun, oo. sa mismong katabi niya, no? So, unfortunately, he is the first casualty. Pero kahapon po, no, na nakakausap pa nga itong Malaysian national ng mga rescuers natin Oo. while he was trapped inside his room. No? Pero unfortunately, di rin po niya nakayanan yung Kinaya. sitwasyon. Oo. Oo. So, nasaan na po ang labi nitong Malaysian? Ang Malaysian National po, naidala yung kanyang labi sa Hospital ng Angeles sa may Rafael Agustin Memorial Medical Center. Nakipag-ugnayan na rin po tayo sa Malaysian Embassy. They're keeping in touch with LGU. Nagpaabot na rin po ng pakikiramay si Mayor John Lasatin sa embahada. At pupunta po sila sa hospital to retrieve yung katawan po nitong Malaysia National. Opo. Sir Jay, panghuli na lang po sa part ko, number 1, saan po pwede magtungo yung mga kaanak na mga hinahanap at yung nasawi po natin ng mga kababayan dyan? Pangalawa, ano na po o ano ang ibibigay na tulong ng lokal na pamahalaan sa mga nasawi at sa mga pamilya din po ng mga hinahanap pa po natin mga kababayan dyan, Sir Jay? Opo. Nandito po halos yung mga kaanak, no, ng mga naghihintay na mga kaanak ng construction workers, kaanak ng mga vendors. Nandito po sila kasama namin. Our command post activated since yesterday yung Unified Command System. Ang RO po namin ngayon, since yesterday pa, si Mayor John Lasatin, ang responsible official. Ang lead po pa rin ng operations to search is BSP. Ang lead ng logistics ang DRRM. Ang lead ng security dito is the PNP. At tayo po sa hanay ng CIO ang bahala po sa public information. Alright. Last na lang ako talaga, partner. Okay. Sir Jay, ilan pa po ang hinahanap natin? Yes po, ang numbers na tinitignan po natin na missing is around 17 pa, no? Pero pwede po itong mabawas, pwede itong madagdagan. Kasi nga, hindi nagbabase lang tayo doon sa listahan na binigay noong site engineer. Opo, Na maaaring yun yung mga nandirito sa rubble. Alright. Sige, partner. Sir, last na lang. Meron ka pa. Ako kung Go. may last, as in ito kasi sa security din ng mga tao, wala Tama. naman ng threat na may pagguho pa sa ibang parts niyan, Sir Jay. Iyon po yung unang sinecure din, no, ng ating mga officials, yung integrity ng mga katabing structures. Before talaga sila, they went into their real operation, no, kasi kailangan din masiguro yung kaligtasan din ng mga nagre-rescue. Maselan din po kasi, no, kasi this is a 9-story structure. Kaya kailangan po maayos yung proseso ng lahat ng sa ganon. Hindi lang mapabilis yung pag-rescue, kundi masiguro rin yung kaligtasan ng bawat isa. Ayo po. Sir Jay, dakala salamat po. Mag-iingat po tayo at syempre dalangin po namin, di ba, na makuha po natin ang buhay yung mga kababayan pa po Correct. natin na hinahanap dyan. Ha? Dasal tayo, dasal. Dakal po salamat. Mimingat, Sir Jay. Dahil po salamat kaya kayo. Mabuhay po kayo. Thank si you. Sir Jose Pelayo IV, ang head po ng Information Office ng Angeles City, Pampanga. Sa mga taga-DZMM talagang